Sa tuwing may nakasasabay tayong truck na may lulang container van sa daan, hanggat maaari, ayaw natin itong tabihan sa takot na maaksidente ito at tayo'y mabagsakan. Ang naiisip o ika nga ng mga Gen Z ngayon, intrusive thoughts ng ilan. Naganap kamakailan sa Barangay Giwan, sa Zamboanga City, nang ang container van na lulan ng isang 12-wheeler truck biglang tumimbuwang. Malakas talaga po yung pagbagsak niya. Ang pangyayari na i-record ng dashcam ni Marvin habang binabaybay niya ang kahabaan ng highway. Nagulat ako, kaya tumuyo yung balahibo ko. Kasi ako po yung nasa unahan talaga, almost 5 meters lang yata yun ang pagitan ng truck. Tsaka ako, yung motor ko. Ang sasakyang ito nakakasalubong lang ng truck. Nakaligtas sa tiyak na kapahamakan. Nakailag pa siya. Thanks to God na hindi tumama in a seconds nung bago bumaksak yung container van. Kung may nabagsakan, sigurado na mamamatay talaga or mayuyupi talaga yung sasakyan. Nasa isip ko yung final destination. New phobia unlocked! Ang nahulog na container van, nasa 40 feet ang haba. Nagpabagal sa daloy ng traffic. Partially, na-obstruct yung dalawang lane ng kalsada. Pero flowing pa rin naman, ma'am, yung traffic dahil meron pa naman open lane para sa mga motorista natin. Pinapunta nila kagad ang kanilang towing team para i-rescue yung kanilang truck. Ang dahilan daw kung bakit ito tumimbuwang dahil sa nasagasaan nitong kable ng isang telco o telecommunication company. Wala po itong laman kaya magaan lang po itong naitumba ng wire. Ang tinitignan namang dahilan kung bakit ito mabilis na nahulog, mechanical error. Siguro hindi rin mahigpit yung pagkaka-tornilyo. Kung nagkataon, ma'am, na tumama ito sa mga sasakyan ng ibang tao, magiging reckless imprudence resulting to damage to property or physical injury kung may natamaan na tao, ma'am, na injured. Wala ho tayong na-file na kaso doon considering na it's a lone accident. Sinubukan ng aming team na kunin ang panig ng kumpanyang nagmamay-ari ng 12-wheeler truck pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Panawagan naman ng mga otoridad. Yung mga wire na nagkukross sa daan, sana mabigyan ng attention, ma'am, sana nagkukos yan ng iba't ibang aksidente. Katunayan, nitong October 18, isang motorista ang muntikan ng maputulan ng leeg sa parehong kalsada. Yan balabag ng kamino, so Matapos din itong sumabit sa nakalawlaw na kable. Si Minos mga partner, no? Ang biktima, isang high school student. Ang aksidente, nasaksihan daw mismo ni Aldwin na kumakain noon sa kalapit na restaurant. While waiting po sa order namin, biglang may natumbang motor and then yung driver po is tumilapon. Nung pagtayo niya, bigla siyang nakahawak sa leeg niya. Nagtataka kami kasi baka maybe nabalian and then nakita ko po talaga na may sunog sa leeg niya. 50 meters away from him, merong nakalaylay na wire galing sa taas ng poste. Possible talaga na yun talaga ang wire sumabit sa leeg niya po. Nakausap ng aming team ang magulang ng biktima. Tumanggi silang humarap sa kamera. Pero ligtas na raw ang kanilang anak. Naghilom na rin daw ang tinamo nitong sugat sa leeg. Ang problema sa mga nakalawlaw na kable sa highway, matagal na raw inirereklamo. Sana naman atupagin nila kasi delikado, especially sa amin nagmumotor lang. Lalo't hindi ito ang unang beses na meron ditong na-aksidente. Nito lang October 10, may isang lineman din ang sumabit ang leeg sa nakalawlaw na kable. Ayon sa ilang nakasaksi, pauwi na raw sana ang biktima sakay ng kanyang motorsiklo nung pumulupot sa kanyang leeg ang kable. Nawalan siya ng kontrol sa manibela, tumilapon sa konkretong kalsada na kanyang ikinamatay.
kwento sa amin ng mga katrabaho niya. Pag may makita yung tatay ko na kable, hinihintuan niya talaga, pinapaputol niya talaga kasi daw baka may maaksidente. Tapos yung nangyari, yung kumiti ng buhay niya, ay yung isang maliit na cable lang ng wire. Idinulog na rin ang aming programa sa telco company ang mga reklamo. We have sustained and continued coordination and work with the immediate family on this matter, beyond their needs and concerns. We also remain committed to keeping our communities connected and safe. We welcome the public's vigilance as we also reiterate our resolve to attend to any situation that might compromise our people's welfare. Kasi yung mga kable sa daan, sa tagal na nakasabit, bumababa na yung ano nila, nagsiswing na po. Pinaayos ko yung mga cable. Kaso hindi matapos sa isang iglap lang. It will take about 6 months to 1 year para maayos namin lahat. Mag-ingat lang at dapat talaga sa driver, yung observation niya, farsight, at maaari, yung nasa condition physical na mentally. Minsan talaga sa kalsada, isang kable lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Meron din palang mga pagkain na nakakatakot. Gumapang ang takot sa kubong ito na nasa gitna ng laot sa bayan ng Lavezares, Northern Samar. Nung may natagpuan ditong patay. Nakaangat na yung ulo, may nakalabas na konting laman. Pero ang mga aswang sa Lavezares hindi raw lumilipad, kundi sumisisid sa dagat. Kapag gutom na po sila, doon nila kinakain yung kapwa nila. Gamit yung mga galamay niya, kinakabkab niya yung laman, tapos sinusubo niya sa bunganga niya. At ipinagtapat ni Fremelin, siya raw mismo ang nag-aalaga sa mga ito. Sinisigurado lang po namin na yung mga alaga namin, hindi sila gutom para hindi sila magkainan. Pero bago nyo raw salakayin si Fremelin, may gusto munang linawin. Ang inaalagaan daw niyang aswang, hindi yung mula sa mundo ng kababalaghan, kundi isang klase ng lobster. Reddish brown, dark green o halos itim ang kulay nito. May puting spot sa katawan, napakahabang antena at napalibutan ng tinik-tinik o spines. Ang scientific name nito, Phanolyrus penicillatus. At ang tawag dito ng mga tiga Northern Samar, aswang lobster. Tinawag talaga silang aswang dahil yung itsura daw nila parang mas nakakatakot. Dito sa kanyang payag o kubo, ikinoculture o pinaparami ni Fremelin ang mga aswang lobster. Nagsimula po kami nitong 2024 pa lang dahil yung uncle ko po, meron siyang culture dati ng lobster. Ang mga pinapalaking lobster ni Fremelin, mga huli ng maninisid na si Jerry. Gaya ng mga kinatatakutang aswang, gabi rin daw naglalabasan ang mga aswang lobster. Dalawang kamay ang ginagamit namin. Mas mabilis pa kaysa sa galaw niya. Minsan nasasaktan kami kasi tumatagos yung haba ng tinik niya sa kamay namin sa guwantes. Ang mga nahuli niyang aswang, ibinabagsak sa payag ni Fremelin. 6 na buwan itong ikinoculture ni Fremelin bago ibenta. 950 pesos kada kilo. Yung mga tao po na gustong makatikim ng lobster na hindi po afford yung tiger lobster, mas madalas nilang binibili yung aswang lobster. Kung ang mga aswang takot sa bawang, ang aswang lobster masarap daw isawsaw sa buttered garlic sauce. Manamis-namis po na may konting alat.
Dito naman sa isla ng Araceli sa Palawan, ang grupo ng mangingisdang si June sumugod sa dalampasigan gamit ang kanilang tegbek o panusok. Meron daw kasi silang tutugising wakwak. Ilang sandali pa, na-corner na nila ito. Ang wakwak palang tinutukoy ni June, hindi yung nangdadagit na nilalang, kundi klase ng sandworm. Yung okok sa amin kinakain. Yung okok na yung iba, siya nangangain ng tao. Sa buhangin, sa ilalim ng dagat, nagtatago ang mga wakwak. Kaya para mahuli ang mga ito, sumisisid si June para hanapin ang mga butas kung saan ang mga ito naglungga. Parang may tulok lang siya, tapos may hukay siya. 3 piraso, minsan 4 sa gitna. Doon mo siya tusukin. Ang butas, tinusok ng tegbek. Hinukay at saka hinilap paangat ang wakwak. Mahirap makunin yung wakwak, yung panghinga mo ba? Tinitiis mo sa ilalim ng dagat para makuha mo lang. Pagkuha namin sa dagat, inihiwa namin, pinapalabas yung buhangin. Kaya tinawag namin wakwak. Ito na po yung nakuha namin wakwak. Mahirap hanapin. Ang mga nahuling wakwak ni June na ibibenta niya ng 350 pesos kada kilo. Pwede itong kaining hilaw. Sarap! Pero si Jenny Lynn na nagtitinda ng mga ihaw-ihaw, ginagawa itong wakwak Q. Bili na po kayo, bili na. Medyo yung kawig sa baboy. Lumilipad naman daw ang isip ng mga napapadpad sa karinderya ni Sheila dito sa Lucena City sa Quezon. Ang kanya kasing bestseller, abot langit daw ang sarap. Pag nagluto ako talaga niyan, hindi inaabot ng hapon. Gayong ang main ingredient nito, nakakatakot ang pangalan. Pakpak ng demonyo. Pero hindi raw ito galing sa kinatay na kung anong elemento. Ang pakpak ng demonyo kasi, tawag nila sa dahon ng balinghoy o kamoting kahoy. Yung kakaibang hugis po kasi yun eh. Parang pakpak. Naiilang talaga ako. At sabi ko nga, baka mamaya sabihin ako laging simba ng simba. Tapos yung salitain ko naman yun. Tapos yung pantinitinda ko. Ang paboritong luto ni Sheila sa mga nabibili niyang pakpak ng demonyo, ginataan. Pinilian muna niya ang mga dahon ng balinghoy. Pag maliliit, madaling lutuin at saka hindi siya ganun kapait pa. Hinugasan para matanggal ang mga dapula o yung mga insekto na kadalasang kumakapit sa mga dahon. Pagkatapos, pinakuluan sa loob ng 10 minuto. Pipiga na po siya para mawala yung pakla po niya. Iginisa sa luya, bawang at sibuyas. Hinaluan ng gata. Lagay ng sardinas, pampalasa. At saka nilagyan ng sili. 30 pesos kada serving. Nakakademonyo po, lalo po pag pinipisa po talaga ang sili. Mayaman ito sa carbohydrates, fiber, mataas ito sa cyanogenic compounds. Ito ay toxic compounds no, na kapag hindi lutong-lutong mabuti yung kasaba o balinghoy, maaari itong mag-cause ng pagkasakit ng ulo, pagkasakit ng tiyan. Nakakapanindig balahibo man ang tawag sa mga inihain naming pagkain. Kapag naman daw tinikman, tsak na sa sarap, kikilabutan ka. Sa kanyang mga video sa TikTok, masayahin, full of energy, ang mga iniwang alaala ni Eman Atienza, sparkle artist at influencer, sa pagkukwento ng kanyang ama na si Kuya Kim Atienza. Thank you, Lord, for all the blessings and thank you for all the support. Nakilala siya bilang bunsong anak ni Kuya Kim Atienza at ng negosyante at educator na si Felicia Hang Atienza. Gaya ng kanyang ama, si Eman, isa ring fitness junkie.
Love these ballet flats. Certified fashionista. Gayunman, gumawa siya ng sarili niyang pangalan, lalo na sa social media dahil sa kanyang pagiging authentic o totoo. I feel like this is a really hot take and I might get a lot of hate for this, but I just want to start off by saying this is just my opinion. If you disagree, that's fine. Ang kanyang mga hot take o opinion sa iba't ibang mga issue sa lipunan, unfiltered. I love to be authentic, I love to be myself, and I think it shows on my TikTok. I always do the most random things, just trying to be myself. Siya si Eman Atienza. Hi, Emma, love you. Love you too. Shout out, please. Shout out. Pero kung may isang bagay mang pinakahinangaan kay Eman, ito'y ang pagiging bukas niya sa usapin tungkol sa mental health. If you followed my content for a while, you know I was diagnosed with bipolar disorder in my mid-teens. This means that I'd have phases of extreme happiness called manic episodes and phases of extreme sadness called depressive episodes, and each of them lasted around a couple weeks. And also, I'd like to note that I'm starting a mental health organization called Mentality Manila. So we strive to spread awareness, take action, and remove the stigma towards mental health. Pero nito lang October 24, inanunsyo ng pamilya Atienza na si Eman sa edad na 19 anyos, pumanaw na sa Amerika. Sa pag-uwi ng mga abo ni Eman sa Pilipinas nitong Sabado, nagpaunlak sa akin ng panayam ang kanyang ama, si Kuya Kim. Kim, ayoko sana nitong interview na ito. No words, no questions din sana. Pero pwede bang makinig na lang ako sa mga kwento mo tungkol kay Emansky? I think Emansky. that's how you call her, di ba? Emansky. Ang pet name ko kay Eman is Emansky. And, you know, she allows me. Pero okay lang, Jessica. I'd like to think that my daughter Eman did not die in vain. Kasi we know that Eman is sick. And she had a few attempts in the past. And my prayer to the Lord every single day was for this not to happen. For Eman to be safe, for Eman to be happy, for Eman to heal. Yet this happened. And I know that nothing happens as an accident. And I know that all things work out well. Everything is planned by the Lord. That gives me peace. How are you? I'm good. Pero grief kasi comes in waves eh. Minsan biglang bumabagsak. Ngayon okay ako. So, ayoko mag-isa dahil pag mag-isa ako medyo mabigat. How about Feli and your 2 other kids? Feli's a very strong woman. Ang way of coping ni Feli, she's very busy taking care of mga details ng wake, pag-ayos ng bahay, nung biyahe namin. Galing kami sa LA ng ilang araw eh. So that's what keeps her sane and keeps her not grieving too much. Ako yung emotional sa pamilya. But right now, I'm good. Yung mga anak mo? They're good. Si Jose, siya yung tumulong sa LA eh. Siya yung lumalakad ng mga ng mga papeles doon. Doon na kasi nakatira sa Amerika yun eh. Eliana is strong as well. I raised very strong kids. Well, even Eman I thought was very strong, but I didn't know that deep inside she was also suffering. No? Kasi she put up a very strong front, a very happy front, yet she was suffering and she was in pain. No? I have such a completely different mindset now. I'd say back then I would always ask people like, what can I change about myself? What should I change to be liked? What should I change to be better? She talked about it. Alam ko dun sa vlog interview ni Tony Gonzaga. Yeah. Kwento niya na she was terrorized by her yaya. You know, Jessica, we were keeping that secret because nalaman namin yung mga detalyeng yan. In one of her attempts in the past, meron siyang mga kinausap na therapist at sinabi ng mga psychologist na ito ang cause niyan. Nagkaroon siya ng PTSD o post-traumatic stress disorder. At ang dahilan, ayun. At yung mga maraming bagay na kinuwento niya. And we were keeping that secret because we wanted to protect her. Nagulat na lang kami nung biglang nilabas pala niya sa interview. Open siya eh. That's why we thought that she's okay. Because despite her pain, she was reaching out. No, despite her pain, nagkukwento siya eh. And that's a sign na okay ka eh. So we felt she was okay kasi ang advocacy niya, mental health, ang advocacy niya, wag matidepress. Yung pala she was suffering. So, yung 2 years niya sa social media, kung saan napakaraming nakilala niya, marami siyang nailabas na ganyan. Siya mismo nagkukwento. And Feli and I, sinabi namin, it's her way of healing eh. Kasi pag naikukwento mo, nagiging okay ka eh.
But we did not know that yung pagkwento niya, she was still in pain, she was still suffering. Guys, if I pass away tomorrow, I want you to know I love you all very, very much. Kim, sorry, pakikwento that day when you got the call. Oh my gosh, Jessica. 2 days before that, we knew that there was a problem. Eman texted her mommy. Sabi niya, Mom, I'm in an emergency right now, but worry not. There's no self-harm. But I need to go to a therapy center. So we knew there was something wrong. We tried calling her, hindi sumasagot. And then the next day, we tried calling her again, hindi naman sumasagot. I was in the Philippines, Feli was in Florida. Meron siyang pickleball championship eh. Buti lang nasa America na siya when that happened. No? But I was waiting here. And then on the second day, I woke up in the morning. May message si Feli. I have terrible, terrible news. I knew already. Napaluhod ako, nanlambot ang tuhod ko. Sabi ko, Lord, ito na. So I called Feli. And Feli said, Eman's gone. Nanlambot ako, nanlamig ako, and ang nasa utak ko, Lord, dasal ko sa iyo ito araw-araw. Why? Feli flew right away to LA. And then, yun na nga. So, we decided I flew to LA also, 2 days after. So, Eman is now in the Philippines. But that's how we found out. Ito pa, Jessica. That day that I found out, I was in shock, no? Pero therapy ko kasi trabaho eh. Sabi, wala akong pamilya rito eh. Nasa Amerika sila lahat. That was the most difficult day. Probably the most difficult day in my life. Feli told me, let's not be public about it yet hanggang makuha natin yung official coroner's report, no? It will take 1 or 2 days. So I was quiet about it. I went to GMA. Nag-TikTok lang pa ako nung araw na yun. Ang hirap. But better pa rin kasi nalilibang ako eh. I went to 24 pa that night. Sabi nga ni Vicky, tsaka ni Iya, parang iba ka nung araw na yun. Kung alam nyo lang, talagang ibang-iba ako. But it helped me that I was out of the house. I would have been worse kung nandito ako sa loob ng bahay. Parang, Lord, kahit bigyan mo ako ng cancer, okay. Tising ko yan eh. Madali ang madali ang physical pain. Titisin mo yan eh. Pero yung mamatay ka ng anak, sakit. Pero ang faith ko sa kanya, hindi babago. I still thank Him for everything. I know that this is for good reason. And I know that the Lord did this because I know the plan is good. I still have faith in the Lord. But I ask. And I know that He'll answer in time. It gives me comfort na in this today, even when you're in this darkness, nakikita mo yung light at the end of it all. So, I'll continue to praise the Lord. The Lord has blessed me with so much, Jessica. I've been so blessed. And I'm in darkness now. And I continue to bless Him and praise Him. God is good all the time. Anong plano nyo na, Kim, as a family? Happy ako dahil yung 2 anak ko nandito. I'll continue to go and live habang nandito yung mga anak ko. I want to spend time with my kids and with Feli and spend quality time. Pagkatapos ng 2 araw na burol namin kay Eman, babanding kami. You know what I'm thankful for? Eman is dead, but the Lord gave me 19 beautiful years. This is video. Oh my God, I need to check my phone. And not only me. The Lord gave Eman to millions of people. In those 19 years, ang dami na-inspire ng anak ko. I'm proud of my Eman. And the light that she had. Yeah. Walang katumbas yung mga pinakita ng anak mo. Wala. My gosh. Kung alam lang niya. I'm sure alam na niya yun. Oh. You know, I was diagnosed with bipolar disorder in my mid-teens. This means that I'd have phases of extreme happiness called manic episodes and phases of extreme sadness called depressive episodes, and each of them lasted around a couple weeks. The first few months ng pandemic, ang lockdown natin matindi. Eman attempted. And ang ospital noon, 48 hours bago ka makakuha ng kwarto. And Eman and I were in the emergency room waiting for a room. I didn't know what to do. I was praying and praying and praying in the room. And then I was reading the Bible to her. Yeah, and I was reading the book of Psalms to her. Constantly reading. Akala ko naiirita kasi
But apparently, that made an impact. I'll tell you, I'll read you another letter. Okay. These yeah. letters give me comfort. Yes. Go ahead. I got this letter from Sam Watson. He's an American friend of Eman. They're very close. I have a story to tell you. First and foremost, I can't imagine your devastation, and your family is in my prayers. I want to say with 100% sincerity that you are an incredible father. When I first met Eman in person, we started talking about mental health and the various times we had during our childhood. She explained much about her growing up and what her life was like. She got into the experiences you gave, talking about going to your races, and how she always thought it was so cool that someone could do that, wanting even to become an athlete herself. Hindi niya sinasabi sa akin yan. Ako nakwento niya sa iba. She explained to me she had many struggles, including after her first attempt, when she was hospitalized. She talked about how one of the reasons she thought it was going to be okay was you coming in and reading to her. My reading was making an impact. Hindi ko alam. She reminisced on those points at her weakest, how she felt at a sense of family that really loved her. She talked about the sense of community you gave her through your agency when she was embracing social media. She called me after your motorcycle accident and talked about how much you meant to her. She spoke about all the times and experiences you gave her, your kindness to animals, your kindness to others, your hardships and overcoming them. She truly valued them. I can't imagine what you're going through. I'm so sorry. But I feel you deserve those moments because she really did love you. Hindi niya sinasabi sa akin yan. Ang mga bata kasi yan, hindi sila nag-express. Pero kinukwento niya sa lahat. Gano'n niya ako kamahal. Take your time, Kim. But you know, it gave me comfort that nakuha ko itong mga sulat nito on that day. Mga ano to ni Lord mga assurance ni Lord that you're a good father. And Eman had purpose. Yung 2 taon niya sa social media, parang parang bulalakaw Daming na-inspire, daming natuwa, daming... She was a fireball. Fireball. Yeah. Yeah, but fireballs, alam naman natin, ang bulalakaw, namamatay din. Ako katulad ng mga meteorites mo, yung minsan pinakita mo sa akin. Para siya meteorite. Binigyan ako nito ng meteorite Yeah. Ayun pala, you had a real meteorite in life. That was Eman. Pero Kim, it must have been very hard to see how she took her life. Yeah. That's why we decided to cremate. You know, when I think of these things, so I want to think of just the beautiful things. I want to think of how beautiful my daughter was, how smart she was. Itong mga grim details, inaano ko yan. Binibigay ko kay Lord yan. Lord, ayoko na. Love ko ito at kamukha ito ng nanay niya. Kim, sabi nila, di ba, it comes in stages and waves. Yeah. As of now, nandun ka sa stage na... Nagsimula yung stage ko ng questioning. Questioning. Lord, ang dasal ko, Lord, ano to? Yan. And then, nagkaroon ako ng kaunting resentment. Anger, oo. Mm-hmm. Sa sarili ko, sa sitwasyon. Reklamo ko kay Lord. He takes that naman Ngayon, nasa acceptance ako. Tanggap ko ang nangyari, alam kong wala na siya. Pero pag naalala ko yung mga past memories namin, pag naglalakad ako sa mga lugar na alam kong pumunta kami sa isang hotel, paglakad ko sa lobby, naalala ko doon ang GMA Ball. Nandun ang red carpet. Doon ko nilakad si Eman for the first time. Pag may naalala ka, iiyak mo Ganun, okay ka, pero dumarating bigla may maalala. Itong interview natin, kita mo, natatawa tayo kanina Pero pag may dumadating na alaala, masakit. But I allow myself to cry kasi it's healthy Ganun, it comes in waves. Yeah. Yung anger. Ay, yung mga nambully sa kanya. Hindi ako nagalit.
Wala kang ganon. Kasi even sa yaya na nang abuso sa kanya. yung yaya kasi na yun, malamang ganun din pinalaki yun eh. Hindi mo na tinext yun. Hindi na. Alam na niya yun. But again, even yung mga comments sa social media, masakit. Meron ka ngang mga sinasagot, di ba? O minsan ginagamit pa yung Bible kasi ang tawag ko sa kanila evangelical bully. Yeah. But again, ang motto ni Eman is a little kindness. Even to them na nambubuli hanggang ngayon, we still show a little kindness. That's her life. She was a little kind every day. If I'm a little kind today, Eman is alive in my heart. That gives me comfort. Baliktad, no? Ikaw nagmana sa anak mo. Alam mo si Eman kasi, kamukha ng nanay niya yan. Physically. Pero ugali ko yan. Baliw din ako eh. Pagkasing baliw kami dyan. She had the best of both of you. The best of both, yeah. She had the academic mind of the mom. She had the looks of the mom. But she had my craziness. Kaya lang yung craziness niya medyo lumagpas. Hindi ako umabot sa ganun eh. She also talked about nabully daw siya sa eskwela. Sa eskwela, oo. 24/7 ang pambubuli ngayon. And she was bullied that way in school. And she was bullied in school and then may bullying pa online. Yeah. Yung pambubuli online, Jessica, I was watching her very closely. Basehan ko yan whether magre-relapse o hindi eh. Kasi yung Guess the Bill challenge niya, grabe ang bullying sa kanya noon eh. First of all, that was so unfair kasi that was a marketing ploy. I think it's gonna be 120,000. So I want to clarify again, it was a joke. We didn't pay that. It was my friend's birthday and her agency treated us to a dinner. At first kasi she was called out by a website and calling her out na you're privileged, dapat alam. It was a marketing gimmick. Kinuha sila. Pero hindi mo na may paliwanag yan pag binabash na siya eh. And then she got so bashed for it. And then, pinapanood ko siya, sabi ko, it might trigger her pagiging bipolar. It might get her depressed. Nakita ko, lumaban. I advised her not to talk. Sabi ko, Eman, just let it die. Pero nagsalita, lumaban. Pinagtanggol niya sarili. And she did it so well. Magaling magsalita si Eman eh. And sabi ko, okay na siya. Hindi siya na-trigger. Hindi siya na-depress. Lumaban. Maski pa paano na chine-check mo, Kim, Yeah, na palagi, how she araw-araw. was doing Araw-araw. on social media with all the bullying. That's why I engage with her in social media. Comment ako ng comment dyan eh. And then every day I ask her, are you okay? Are you good? I'm okay, Papa. Ganyan palagi. I'm good. All good, Papa. Yan ang code namin. Are you good? All good, Papa. But she was not good. Kinakain pala siya noon eh. Ang kultura ngayon no ay very rampant ang bashing, trolling, even sa mga taong may mental health issues. We have to choose to be kind. We can imagine kung ano yung mararamdaman ng taong yun, like a sister or a relative, a family member or friend, to find out kung ano yung mafe-feel nila kapag nasabihan yun. Siguro we can pause muna like for a day before commenting para mapag-isipan natin kung makakasakit o makakatulong yung na-post natin. Alam mo Today, kasi, si diba? Eman kasi is a digital native eh. She was born with it eh. Yeah. Tayo kasi, Jessica, alam natin kung anong tunay na buhay, alam natin kung anong social media. Nahihiwalay pa natin, maski pa paano. Hindi nila nahihiwalay. Nung pinanganak sila, meron ng social media eh. Sa kanila, yan ang reality. Kaya, mahirap para sa kanila. Sa vlog na to, kasama ko si Eman na naman. Say hello, Eman. But alam mo ba, even if they reference me a lot, ayaw na ayaw ni Emma na magkasama kami. Talaga? Sa social media. Kasi nga nakita ko, malakas ang following niya eh. So sinasakyan ko, minsan nagsistitch kami, minsan nagduduet kami. Binlock ako niyan. Hindi ko pwedeng gamitin yung mga video niya kasi nakablock ako. Sabi ko, Emma, why? Papa, I'm already called Nepo Baby. And they say that I'm a Nepo Baby that they like. If we're seen together, I'll be a real Nepo Baby. From the very start, I've always had Eman as part of the vlog with her Tagalog lessons. Pero this time, siya mismo ang magbablog. It's Amon and today I'm gonna be doing a vlog of a day in my life. I want to do this on my own. In fairness to Eman, nag-shine siya on her own. Ako ngayon ko ba kopya sa kanya eh. Nag-shine siya. And nagulat ako, million na ang following eh. Mas marami pa nga sa akin. Pinapanood ko nga yung ilang video niya. And she was this bundle of energy. Napakatalinong bata, napaka-witty, napaka-talented. Yun nga, yung quote na, those who were seen dancing were thought insane by those who could not hear the music. Eman heard this music that only she could hear. And she found it beautiful and she was dancing to it and she was inspiring people on social media. Ang dami niyang na-touch talaga, Jessica. She was so pure, no? Yeah. She was so kind. Alam mo ano yan eh, may kukwento ko.
binigyan ang tatay ko, nagre-regalo yan sa mga apo niya once a year. Hindi yan magre-regalo ng kahit na magkano, kahit na ano, for the whole year. Pag Pasko, magre-regalo yan. At yung regalo nila, pang-ipon nila yan for their education. So, may kalakihan yung halaga. 3 years ago, binida sa akin ni Emma, no? Papa, Lolo gave me Christmas gift. It's quite big. Good, sabi ko, so happy for you. You know, I gave Yaya Alicia this much. I gave the driver this much. Pinamigay lahat. Quiet lang ako, sabi ko, Eman, I'll keep this a secret between the two of us, okay? Kasi pag nalaman ng nanay mo to, sasabunin ka. But I'd like to say that I'm proud of you. Ganun kabait ang anak ko. At alam mo ang tambayan ng anak ko? Doon siya nakatambay sa likod, kasama ng mga kasambahay ko. At alam mo ba, may mga kotse naman kami, mahilig yan mag-angkas. Pumupunta sa pako yan mag-isa eh. Nag-uukay-ukay. Hindi nga alam ng mga tao na anak ko yan eh. Akala nila maluho yan. Hindi. Ang luho na, ang mga damit na magaganda ni Eman, hand-me-down ng nanay niya. Tapos, ang daming alahas niyan, di ba? Puro fake lahat yan. Binili sa pako lang binili yan eh. That's how she is eh. Ukay queen yan eh. Ibang klase, no? Ibang klase. I need to put on my Ray-Ban glasses and maybe go to Starbucks. Oh my God, I need to check my phone. Oh, Chad texted me. Oh, isn't he just so cute? Oh my gosh, there he is. Ah! She was brave despite the fact na may iniinda siya. Hindi niya pinakita yan. Nilaban niya. She was very authentic. Kung anong tunay, sinasabi. But despite, with those two traits, Eman was also kind. She did everything with kindness. Ngayon wala na si Eman, just be a little kind every day. And when you're kind today, Eman will live in our hearts. And that will give me comfort as well. Message sa kanya, Kim. Eman, mahal na mahal ka ni Papa. You talk to her ba sa Tagalog? Hindi ako naintindihan, English. Para sa audience natin, tatagalogin ko. Thank you. Eman, Papa loves you so much, Mama loves you so much. And again, you surprised us with this last thing that you did. Just know that we'll see you soon. Not too soon, but we'll see you when our time comes. And we can't wait for that day because we'll be with you again. Thank you for the 19 years that you've given Papa and Mama, Jose and Eliana. We may have not shown you as much love when you were alive, but you know, we love you so much. Hug na lang kita But she ulit. continues to live. Yeah. Thank you, Jessica. Basta, andito lang kami. Thank you. I hope you're all having a good day. Maikling panahon mang nakasama ng publiko si Eman, sana maging paalala pa rin sa lahat na pairalin natin lagi ang malasakit, tapang, at kaunting dagdag na kabutihan sa ating pang-araw-araw na buhay. Mahal kita, mga kababayan. Lalo't hindi naman natin lubusang nakikita ang tunay na pinagdaraanan ng isa't isa. Bye, Eman. Love you. Isa sa mga nakakakilabot na istorya ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie na mapapanood na simula November 26 sa mga sinehan, ang kwento ng Pinoy seaman na si Mark. Sa gitna kasi ng kanyang paglalayag, nakakaranas siya ng mga kababalaghan sa barko. Nakainkwentro niya ang tinatawag nilang pochong. Hindi lamang mga naglalakihang alon ang nagpapatindig ng balahibo ng ating mga marino. Dahil kahit pa nasa gitna sila ng dagat o ng kawalan, hindi sila nakaligtas mula sa mga nanggagambalang kaluluwa. Minsan may mga kumakatok doon sa baba, pero pinuntahan mo, nawawala. At may isang Pinoy seaman na ang nakainkwentro nung naglayag siya sa barko, multo
na kinatatakutan ng mga Indonesian hango sa kanilang mga kwentong bayan, ang Pocong. Ito ang basihan ng isa sa 3 istorya na tampok sa KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Opo, ang taunang Halloween special natin dito sa KMJS. Ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Isa ng ganap na pelikula na mapapanood sa mga sinihan simula November 26 at ang unang istorya, ang Pocong. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pocong. May eksklusibo kaming pasilip sa inyo sa set ng Pocong sa gitna ng laot. Hindi lang ho tayo dito magte-taping o magsushooting ha. Doon tayo sa malaking barko. Ang kwento, pagbibidahan ni Miguel Tan Felix na gaganap bilang seaman na si Mark. Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hi! Hello! Seaman na seaman. O, Oo nga po eh. Ay, ganap na gano'n eh. Kamusta? Okay naman, very exciting po yung taping namin. Mahirap din dahil first time kong mag-taping sa barko. Pero exciting kasi hindi po lagi nag-horror eh. How does this role compare sa lahat ng mga pinagdaanan mo? Pangalawang horror movie ko po lang po to sa buong karera ko po. So, isa po yun sa mga medyo adjustment na gagawin ko for this film. Yung pag-arte mo rito, ha? Paano mo in-internalize yung papel mo? Ito po. Binasa ko po na mabuti yung script. Tanong-tanong sa mga kadete pong nandito sa barko. Tama po ba yung ginagawa ko? Parang toned down ba yung acting? Dahil movie po ito, malaki po yung screen natin. Oo. Hindi nyo po kailangan gumalaw ng malaki. So, very subtle lang po yung acting. Mata-mata acting. Sige, paano matakot? Sample? Saan po? Sa mata na? Oo. Ito yung camera natin. Tumakbo. Thank you. Nakaabangan nyo lang po sa movie. Naabutan ko rin dito si John Lucas na gaganap bilang isa sa mga kadete. Hi, John! Ano po? Nilook forward ng mga nanonood ng horror films na talagang nenervyusin sila, manginginig sila sa takot. Masisiguro mo ba yun, John? 100% po. Pagka pinanood po nila tong episode natin sa Gabi ng Lagim, maininig po sila sa takot. Sige nga, sample na paano. Si Christopher Martin naman ang magbibigay buhay sa karakter ni Rolly na isa sa mga kaibigan ni Mark. Hi, Christopher. Nagulat siya. Kasi pinapractice ko po magulat. Parang sanay ka na magulat. Kamusta ba? Unang sakay ko kasi sa gitong classic ship eh. So parang ako pagkapasok pa lang, ang gito pala yung buhay nila dito. 1 to 10, gaano nakakatakot itong Gabi ng Lagim? 10. Uy, bias ka. Hindi kasi nung pinapasok ko yung story, sabi ko nga, for me, ang pinaka na-appreciate ko po yung delivery ng story. From beginning to end. Ang Pocong hango sa Indonesian folklore. Ayon sa tradisyon ng mga Indonesian, kapag namatay ang isang tao, binabalot ang katawan nito ng puting tela bago ilibing. Itinatali sa ulo, kamay at paa. Ang Pocong, kaluluwa ng isang patay na hindi natanggalan ng tali sa libing pagkatapos ng 40 araw. Dahil daw dito, ayon sa kanilang paniniwala, hindi siya matahimik kaya bumabangon mula sa libingan. Ang Pocong ay alaala na dapat maayos ang ating pagtulong upang ihanda ang isang kaluluwa tungo sa kanilang pagbabalik sa Diyos. At kay Allah, kung sila ay nakatali, hindi maayos ang ritual, sila ay hindi kumpleto. Kaya sila ay paggalagala at nagiging multo. Ito isang elemento talaga, literal na elemento na hindi mawawala sa mga horror films. Prosthetics. Ikaw si Pocong. Ilang oras ginawa yan? Almost 1 hour. 1 hour? Hindi makate. Medyo po. Paano mo ginawa tong role mo? Medyo hirap po. Usually si Pocong po ang pinakakalakad.
Ang direktor ng Pochong, walang iba kundi ang isa sa pinakamahusay na direktor ng horror films sa Pilipinas, na siya ring may obra ng pelikulang katulad ng The Road, si Direk Yam Laranas. Pag horror film sa pinag-usapan dito sa Pilipinas, who doesn't know Direk Yam Laranas? 120 at 1,000? Sising paggawa ng pelikula. Lahat ng eksena talagang sinisisi. I want to see the 85. I think 85. Hindi lang siya director, siya rin yung nagka-camera, siya rin yung cinematographer. Direk, una sa lahat, thank you at tinanggap mo itong Gabi ng Lagim movie. What made you decide? Kasi nasa Amerika na ho si Direk Yam, doon na sila based na kanyang family. Pero napauwi ka namin. Gustong-gusto ko yung totoong kwento ng totoong buhay na merong nakakatakot. Yun yung magandang ikwento dahil gusto ng tao malaman yung true story ng buhay nitong ni Mark na seafarer at nagkukwento siya ng mga kababalaghan, nakakatakot sa barko. Ano magdadala dito, Direk? Is it the story or camera shots? Yung story given na yon. So ang kailangan dito is ibibigay mo yung lahat ng elements, kunyari camera angle, lighting, yung makeup, prosthetics, dun yung elements of scares, para they all have to belong to the story. Bilisan nyo, naka-high speed tayo. Faster. So hindi lang storytelling, pati yung technical aspect. No, tama. Because nga ang technical aspect ng filmmaking is storytelling. Sinasama namin sa kwento yung cinematography. Bilang pagsaludo rin sa ating mga marinong OFW, ipapakita rin sa pelikula ang katakot-takot nilang hirap at sakripisyo sa pagtatrabaho sa barko. Ako yun yung parte ko. Yun yung trabaho. Kumbaga, ako yung naglilinis sa mga matataas. Okay, grab the hose, John! Kaya lalo nga kami bubilib sa kanila, lalo yung mga kadete natin. Kasi usually, nakasanayan natin mula bata tayo, pagkasiman ka, laki na sahod mo. Pero di natin nakita yung hirap ng ginagawa nila sa barko. Ang malaking kaibahan ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie sa ibang horror films, ang mga kwento rito base sa totoong buhay. Gaya na lang sa Pochong, ang role na ginampanan ni Miguel na si Mark. Hango talaga sa nakakakilabot na karanasan ng isang totoong seaman mula sa Iloilo, si Mark. Nangyari raw ito nung unang beses siyang sumampa sa barko. Yung barkong sinakyan ko, Malaysian vessel siya. Nung unang araw, wala pang bakanting kabina. Pinastay muna kami doon sa hospital ng barko. Kasama ko yung kadete na Pinoy din. Yung tigaan namin, para siyang tubig, unti-unti kaming nalulunod. 5 araw din namin na-experience yung ganon. Pero hindi pa raw doon nagtapos ang mga kababalaghan sa loob ng barko. Ako lang mag-isa doon sa may harap ng bridge. Lumamig yung buong bridge. Yung itsura niya parang kagaya nun sa mga Muslim na kapag binuburol sila, kalahati ng mukha niya yung nakita ko. Parang siyang na-mummify, tapos buong katawan niya balot na balot, pero yung mukha niya parang naagnas na. Nung kunwento ko sa mga kasamahan ko na Indonesian, sabi nila, yung nakita ko daw na multo na yon ay tawag doon ay Pochong. Na dati daw, meron daw na aksidente na crew habang nagtatang cleaning. Nahulog siya mula dun sa itaas hanggang sa palapag ng bodega. Dinala siya sa hospital ng barko pero hindi na yata naagapan. Doon na siya namatay sa hospital ng barko. Binalot siya sa telang puti. Hinala ni Mark ang sinawimpalad na crew ang siya raw nagpaparamdam sa kanya. Sabi nila baka humihingi daw ng hustisya, baka hindi daw nabigyan or nabayaran ang pamilya. Marami kasing na-aksidente din dahil nga sa delikado din ang trabaho sa barko. Sabi nga nila kapag sumampa ka ng barko, yung isang paa mo nasa hukay. Iniwan na raw ni Mark ang buhay sa barko. Nagtuturo na siya ngayon sa isang maritime school sa Iloilo.
hanggang napanood ni Mark na naghahanap kami ng mga isasamang istorya sa KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Ipinadala na nga niya ang karimari-marim niyang karanasan. Siyempre excited din po ako nung nalaman ko na isa sa mga kwento ko ang ipapalabas sa Gabi ng Lagim the Movie. Makakaligtas kaya ang mga marino kay Pochong o malulunod sila sa hilakbot? Nakakatakot na nga mismo ang hirap at sakripisyo ng libo-libo nating mga kababayang seaman. Pero mas maglalayag ang pangamba sa ating mga dibdib sa dalang kilabot ni Pochong. Kaya ngayong November 26, tawagin na ang buong pamilya at barkada dahil ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie nasa mga sinehan na. Meron ng 2 minahan sa probinsya ng Nueva Vizcaya na balak pang dagdagan ng pangatlo sa bayan naman ng Dupax del Norte. Pero ngayon pa lang, mariin na itong tinututulan ng mga residente. Tensyonado ang sitwasyon sa Barangay Bitnong sa bayan ng Dupax del Norte, Nueva Vizcaya noong October 17. Ang serbisyo nyo ay para sa mga Pilipino. Sa itinayo kasing barikada ng mga residente para harangin ang mga empleyado ng isang mining company na nagsasagawa ng exploration sa kanilang bayan. Nagkagirian sa pagitan ng mga nagpoprotesta at ang mga pulis. Tatlo sa mga residente, dinakip at pinusasan pa. Ang punot dulo ng gulo, ang pagtutol ng mga tiga Dupax del Norte sa nakaambang operasyon ng Wugol Corporation sa kanilang bayan. Hindi pa man daw kasi nagsisimula ang pagmimina. Nararanasan na ng mga residente ang mga masamang epekto nito. Nang dahil kasi sa mga ginawang paghuhukay para pag-aralan ang potensyal ng kanilang lugar para maging minahan, ang mga dapat sana'y aanihing luya ng mga magsasaka. Ma'am, ayan, sira na. Nalusaw. Oo nga. Nabulok na. Hindi na mapapakinabangan. Hindi na, ma'am. Ito ang maanghang na isyong kinakaharap ngayon ng mga magsasaka ng luya sa tinawag pa man ding Ginger Capital ng Pilipinas. Nitong Lunes, bumiyahe ako pa Nueva Vizcaya para siyasatin ang issue. Dito pa lang sa kalsada, may mga makikita ng tarpaulin na nagpapahayag ng protesta ng mga residente sa pagmimina. Exploration permit pa lang yung ibinigay sa isang British company. Wala pang minahan dito sa bayan ng Dupax del Norte. Pero ngayon pa lang, tumututol na ang ilang mga residente. Ayaw nila ng minahan sa kanilang bayan. Doon po tayo papunta ngayon sa lugar kung saan meron silang kilos protesta. Dito sa sitio Naruron, muling nagtipon-tipon ang mga residente. Kumusta kayo dito, Apo? Brother Tinang, madam, tagatoy kami masaya. Dagiti inang tayo, madam, nga nakasagana nga talaga nga lumaban. Kahit senior citizen po sila, handang lumaban po mga yan. Attorney, ano po mangyayari ngayong araw na to? Andi dito po kami ngayon dahil nga meron po kaming prepare na papeles, legal na papeles na pipirmahan ng mga naririto. May permit to explore na yung Wugol. Opo. So ang balak nyo, Ay, may petition. hinihingi namin na ito ay may i-withdraw yung permit dahil maraming violation si Google. Kasama rito ang tatlo sa mga magsasakang dinakip at pinusasan sa dispersal nitong October 17.
Ikwento nyo nga ho, ano nangyari sa inyo nung nagprotesta ho kayo? Nasa gilid po ako, hinablot ako ng Google company po. Dinala ako nun sa maraming mga pulis po. Pandak yan ti pulis, yun naka-standby na pulis. Di ako pinusasan. Ay, pinusasada ka? Apay ka no, niya yung bagada nga rason. Ako, yelti ko na, kwanti na rin. Dito yung barikada. Nakaharap po kasi mga senior citizen. Dinidepensahan ko sila kasi habang umaabante yung mga pulis, sila yung naiipit. Kaya medyo nasa harap ako. Hinihinatak ako. Doon ako pinagtulungang hawak-hawakan. Parang pumalag pa naman po ako noon. Pero nung talagang napusasan na po ako, doon na po ako kumalma. Para ma-implement namin yung TRO, kailangan lang gumamit ng reasonable force para mapalis yung mga nagbabarikada doon po. Anong masasabi nyo sa ginawa sa inyo? Habang kinakapanayam ko ang mga residente, Sana po ma-actionan po. May mga pumapasok na mga 4x4 na sa Wugol daw, nagdadala ng krudo para magamit daw nila sa pag-explore doon sa gusto nilang mga i-check na mga pwede nilang pagminahan. Alam nyo ba kung anong sabi nilang mamimina raw dyan? May iba-ibang gold daw eh. nagsimula ang problema ng mga tiga Dupax del Norte taong 2022 nung nagsumite ng exploration permit application ang Wugol Corporation sa MGB o ang Mines and Geosciences Bureau ng DENR o ng Department of Environment and Natural Resources. Ang target daw ritong minahin, ginto at tanso. Makalipas ang mahigit 3 taon, nitong August 2025, inilabas na ang exploration permit na nagpapahintulot sa kumpanya na mag-explore sa 5 mga barangay sa Dupax del Norte. Agad sinimulan ang exploration sa Sitio Kiyon sa Barangay Bitnong. Mula sa kinatatayuan ng aming team, makikita ang mga tolda sa isang bahagi ng kabundukan. Maririnig din ang tunog ng mga makina habang binubutas nila ang bundok. Sa kabilang bahagi naman, may mga nakatayo ring asul na tolda. Ayon sa mga residente, yon ang mga lugar na na-explore na raw ng Wugol. Sa proseso ng exploration, naguhukay at nagbubutas sa lupa para makakuha ng mga sample. Susuriin ito para malaman kung saang parte ng bundok mayaman sa mineral. Pero kahit mga hukay pa lang ang ginawa sa Sitio Kiyon, nagdulot na raw ito ng perwisyo sa mga taniman. Isa sa mga naapektuhan ang magsasakang si Tatay Gregorio. Luya ang itinatanim ni Tatay Gregorio, katulad ng maraming mga magsasaka rito. Wala na akong pagkunan ng punan, wala naman magpautang at ganitong hirap nga. Di balik ako mawalan ako ng kalabaw, basta may maitanim sana akong luya. Pero dahil sa isinagawa ritong exploration, karamihan sa mga aanihin sana niyang luya. Oh, ulok na. Pagka nangitim na ma'am yan, wala na. Nabulok at nalusaw. Ito na, nanilaw na. Hindi niya na lang inani kasi nasira na eh. Nasira na. Pagka nagdilaw na ito ma'am, wala nang, hindi ko nalinisan. Sayang rin lang ang pagod ko. Bulok na ma'am. Ah, oo nga. May uut na. Nabulok Ayan. na. Ang epekto Hindi niya. na mapapakinabangan. Hindi na ma'am. Ano nangyari po dito sa inyong taniman? Nagtabas po sila ng daan dyan. Hindi naman lang pinaalam. Ngayon sinabi ko sa kanila, trespassing pa kayo, bakit hindi niyo pinaalam sa akin? Ano bang ginawa daw ho dito sa ano nilagay? Nagbutas dyan ma'am, linagyan ng yung iodine na parang asin daw. Tapos yung kuryente, dinanan dyan sa gitna. Tuloy doon, nagbutas na naman sila dyan sa may tubigan ko. Ah, so sa ilalim ho nito may mga butas na ho. Maditik daw ma'am kung merong ginto sa ilalim. Tapos sabi niyo ho may pinadaan din ho sila mga kable ng kuryente? Meron ma'am, dito dumaan dyan sa gitna ma'am. Diretso doon.
could be possible na ang activities na yan yung nagkakos, especially with the salt. Ang salt kasi nakaka-affect siya sa absorption ng plants if nagiging saline yung water. 5 dekada nang nagsasaka si Tatay Gregorio. Ito na yung mina, ano masasabi nyo ho? Ay, ayaw po namin sana para hindi masira itong kabuhayan namin, ma'am. Ay, paano yung mga anak ko, mga apo ko? Sa dami ng anak ko, talaga, kulang pa ito, anay, pamana ko sa kanila. Sa Humonhon, ganito rin yung problema doon. Yung kalamansi naman doon, yung pinoprotektahan nilang, pangunahin nilang produkto. Dito naman sa Dupax del Norte, luya. So parang laging laban ito ng mga maliliit, laban sa mga malalaki. Dahil sa pagkasira ng kanyang mga pananim, humihingi ngayon siya ng danyos mula sa Wugol. Pinabayad ko. Halos nangyak-yak na doon sa opisyan nila, maawa naman kayo. Binayari din ng 90. Ang hinaing ni Tatay Gregorio at ng iba pang mga residente, walang konsultasyon sa kanila bago inilabas ang exploration permit ng Wugol Corporation. Nag-consult ho ba kayo nung kumpanya? Wala. Kwento po ni attorney, ang claim ng kumpanya ng Wugol, nagpa-consult naman daw sila, nag-comply daw sila doon. Wala pong nangyaring genuine consultation, madam, kasi nga po, ang ginawa nila, halimbawa po dito mismo sa Purokyon na ito, nagkaroon ng presentation, magpe-present lang yung kumpanya, pero nung kakain na po sila, kumuha sila ng listahan daw ng mga kakain. Pero yun na yung ginamit nila. Panlilin lang yan kasi walang actual, genuine public consultation po na nangyari talaga. Isa sa mga pumirma sa di umano attendance sheet ang magsasakang si Rodolfo. Ma'am, naghikayat sila ng maraming tao na sabi nila may watwatan daw sa barangay hall. Watwatan at pakanda. At magpakain. oo. Pinapirma kami para alam nila yung papakainin nila. Yun pala ang gagawin nilang consultation. Bakit ho ayaw nyo ng minahan dito sa inyong Ay lugar? ma'am, marami akong napuntahang mina, nagtrabaho ako, hindi man umasinso ang buhay ko. Saan-saan na ho ba kayo nagtrabaho? Nakarating ako ng Zamboanga ma'am, nakarating ako ng Surigao, nakarating ako ng Butuan, nakarating ako sa Bulacan. Minero din ho kayo? Nagdra-drive po ako ng mga equipo ma'am. Nag-operate ako. Sa nakita nung hunin nyo dun sa mga lugar na yon? Wala mang nangyari kasi kawawa yung mga iniwan namin doon. Kasi nagiba na ang bundok nila. Kaya ayaw nyo rin humangyari Ayaw dito? namin dito ma'am kasi ang kabuhayan namin dito masisira. Inform dapat yung komunidad. Kung na-violate ito, they can ask for the revocation ng mining exploration permit, administrative. Pwede mong maging ground din na mag-file ka ng kaso sa korte para ipatigil yung ongoing project. At hindi lang daw kulang sa konsultasyon ng mga residente. Anong basis po ninyo for the petition? Paglabag doon sa implementing rules ng Philippine Mining Act, doon sa Local Government Code of 1991. Yun lang po ba yung violation nila? Isa pa pong Consultation? violation nila, nagputol sila ng kahoy dito pa sa lugar, dito sa Kion, nang wala pong permit sa DNR. Kung sa bayan ng Dupax del Norte, hinaharang ang pagpasok ng minahan, sa ilang karatig bayan, meron ng 2 large-scale mining na ilang taon nang nag-ooperate. Sa Barangay Runruno sa bayan ng Quezon, naroon ang FCF Minerals Corporation. Pinahintulutan nilang aming team na ikutin ang kanilang mining site kasamang ilan nilang tauhan. Ang minimina nila rito, ginto at molybdenum, chemical element na inihahalo sa bakal para mas maging matibay at hindi agad kalawangin. October 2009 daw nung nabigyan ng FTAA o ng Financial or Technical Assistance Agreement ng MGB ang FCF Minerals. Ang sakop ng kasunduan, mahigit 3,000 hectares sa Barangay Runruno. 2016 naman nung nag-operate ang kanilang open pit mining. At mula raw nung nagsimula ito, malaki ang ipinagbago ng lugar. Mula 2009, ang bundok nahukay, napatag at nakalbo. Or progressive rehabilitation. So first po, yung una ay yung slope stability or slope stabilization. Pangalawa po ay yung planting ng mga fast-growing trees. Yun po yung una naming mga tinatanim. So this serves umbrella tree po. Total rehabilitated na po namin is nasa 72 hectares na po.
sa pagsisiyasat ng aming team na lamang ang FCF Minerals, subsidiary ng kumpanyang Metals Exploration PLC na nakabase sa United Kingdom. Sa isang pahayag, nilinaw ng FCF Minerals ang ugnayan nila sa Wugol Corporation at kung magiging expansion ba ito ng minahan. Ang FCF Minerals Corporation at Wugol Corporation ay mga affiliate companies sa ilalim ng iisang grupo. Sa kasalukuyan, ang aktibidad ng Wugol Corporation sa Dupax del Norte ay exploration lamang. Dito naman sa Barangay Didipio sa bayan ng Kasibu, nag-ooperate ang Oceana Gold. Ang kanilang minimina, ginto at tanso. Ayon sa nakalap na dokumento ng aming programa, taong 1994 pa raw nag-ooperate rito ang Oceana Gold sa ilalim pa ng Administrasyong Ramos na ang tawag noon Climax Arimco Mining Corporation. Pero ang kanilang kasunduan napaso na raw noong June 2019, ni-renew July 2021 sa ilalim na ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya tuloy ang kanilang operasyon hanggang ngayon. Katulad ng FCF Minerals, malawak rin ang lupa at kabundukang sakop ng Oceana Gold. Sa drone footage na ito, makikita ang lawak at lalim ng hinukay na pit mine, bagay na nakaapekto na raw sa maraming residente, katulad ng magsasakang si Angelina. Yung tubig namin parang lumalabas ang may puti-puti at saka namamantika yung tubig. Tapos yung inumin namin parang iba ang lasa. Hindi na kami nakapagtanim ng palaya kasi walang tubig. Kung wala kami namang pagtrabahuan, talagang utang talaga. Sa ipinadalang pahayag ng Oceana Gold, sinabi nilang nananatili silang tapat sa bukas na komunikasyon, sa ligtas at responsableng pagmimina at sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanilang host at mga karating na komunidad para raw matiyak ang sama-samang pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan. Ang ganitong nangyayari ang gusto sanang iwasan ng mga tiga Dupax del Norte. Kaya nagbarikada sila, hinarang ang mga sasakyan at empleyado ng Wugol na labas-masok sa Sitio Kion. Gayunman, nag-apply ng TRO o ng Temporary Restraining Order ang Wugol sa korte. Sa inilabas na TRO ng Regional Trial Court Branch 30 ng Bambang, pinigilan ang mga residente na maglagay o gumawa ng harang sa mga daan papunta sa exploration sites. Bagay na nagresulta sa girian at dispersal nitong October 17. Hanggang October 30 lang kasi yung permit. yung TRO. Pagka wala pang na-release na preliminary injunction diyan, pwede na silang magbarikada ulit. Kaya ho sila nandito ngayon dahil inihahanda na namin yung aming petition para sila ay pumirma. We strongly stand against the mining. Ang simbahan po nakikinig po sa hinaing ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na mga farmers. Ito po ay isang napakalaking issue na kung saan ang ating mga kababayan ay mas lalong maghihirap dahil po mawawala sa kanila ang kanilang kabuhayan. Sinasabi ho nila meron naman daw mga responsible miners. Di po kami naniniwala sa responsible mining. Alam din po natin na kapag po nasira po yung kabundukan, hindi na po natin may babalik sa dati. The Vice Mayor and the members of the Sangguniang Bayan, pumayag sila na pumirma doon sa petition for cancellation of exploration permit ni Wugol na ifa-file nila yan doon sa MGB sa Manila. Except the Mayor. Hindi po namin kailangan ng mina dito sa bayan ng Dupax del Norte. Ang masasabi ko po ay marami lang po ang hindi nakakaintindi sa mga actions namin bilang municipal officials. Yung pagbisita ng Wugol sa bayan namin is hindi naman po illegal. Pinapalabas po ng ibang tao na dahil po sa certification na yun na-approve yung exploration permit. Kaya ko po ginawa yun ay meron naman pong nangyaring meeting doon sa Sangguniang Bayan. Kaya I certify it nangyari. Ayaw namin na mamimina yung aming lupa. So that's why I filed the House Bill for the expansion and protection of the watershed. Kasi that area, hindi pa covered ng watershed yan. Kinuha na rin namin ang panig ng Wugol Corporation sa pamagitan ng affiliate nito na FCF Minerals, pero hindi sila nagpaunlak ng on-cam interview. Gayunman, naglabas sila ng statement.
Ang paratang na nalinlang ang mga barangay representatives at ginamit ang attendance sheets bilang pahintulot para sa aplikasyon ay hindi totoo. Attendance sheets when used serve only as records of presence in meetings or IECs, not as consent or legal endorsements. Sinagot din ng WOGL ang aligasyon ng anti-mining group na walang nangyaring konsultasyon bago inilabas ang exploration permit. Taliwas ito sa katotohanan. Bahagi ng aming naisumiting requirements sa MGB Regional Office ang mga Certificate of Consultation mula sa Sangguniang Bayan ng Dupax del Norte at 4 na barangay na sakop ng proposed area bilang pre-approval requirements. Sinubukan din naming kunan ng pahayag ang DENR MGB at sa isang statement, sinabi nilang hindi nararapat sa ngayon ang agarang pagsuspinde sa mga aktibidad ng exploration dahil hindi raw napatunayan ang mga aligasyon ng malawakang pagputol ng puno at panghimasok sa mga lupain doon. Samantala, ayon sa datos, mula 2021 hanggang 2023, hindi umabot sa 1% ang kontribusyon ng pagmimina sa GDP o Gross Domestic Product ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi malaki ang nakukuhang benepisyo mula sa pagmimina. Kaya ang tanong, sa pangkalahatan, nababalanse nga ba ng mga minahan ang naidudulot nilang pagkasira sa kalikasan? Ang magbe-benefit lang nito actually ay yung proponent ng project o yung korporasyon na nagtutulak nito. Paano magkakaroon ng responsible mining kung ang impact mo both socio-economic at sa human rights at maging sa kapaligiran talagang malaki. Sa pagmimina, ayaw ko talaga at masisira itong kabuhayan namin dito. Saan kami pupunta? Kutkutin man sa ilalim, o mawalan kami ng tubig. Mas titira kami dito sa ibabaw, ay kung gumuho yan di, malilibing kami ng buhay. Kailangan bang mawasak ang mga kabuhayan at kalikasan alang-alang sa pag-unlad? Oh, ito na ang tunay ginto. Oh, kahit di ka na magmina. Ano talagang ginto? Kapag naubos ang lupa at nalaso ng tubig, paano na ang kinabukasan? Sa videong ito, makikita ang isang babae na abanger sa gilid ng kalsada. Baka diretso lang sila, oh. Isa-isang minamasdan ang mga dumadaang military truck para bang may hinahanap. Ala, diretso Casey. Ay, ayun sila, oh. Hanggang sa ang isa sa mga sundalong sakay ng truck, kinawayan siya. At may pa-flying kiss pa. Sana all ate may flying kiss. Nabubuhay na lang ako sa mundong ito para mainggit sa relasyon ng iba. Si ate girl, kumaway na rin habang papalayo ang sasakyan. Nalulan ang sundalo na kanya palang nobyo. Bakit ganito ang nadarama? Magkita lang kita ng isang saglit. Matagal na raw kasi silang hindi nagkikita mula nung nadistino ang kanyang military man sa Nueva Ecija. Ang babae sa video, taga Cabarrogues, Quirino Province, si Casey. Ang kanya namang tagapagtanggol, ang 9 na buwan pa lang sa serbisyong si Daryl. Nasa isang bansa lang kami pero parang OFW na din po siya kasi minsan lang din po kami magkita. Dahil madalang silang magkita, laking tuwa ni Daryl nang kamakailan lang nabalitaan niyang babiyahe ang kanilang grupo Patugegaraw. Sakto kasi na mapapadaan sila sa Cordon Isabela na 1 oras lang ang layo mula kina Casey sa bayan ng Cabarrogues. Nung oras na yun, ma'am, malakas na yung ulan. Kaya sinasabi ko sa kanya nun, ma'am, na huwag ka nang pumunta. Baka diretso lang sila, oh. At dahil 1 buwan na raw silang hindi nagkikita, ang nobya niyang si Casey, hindi inalintana ang sama ng panahon. Hindi po niya nasabi na anong oras po sila dadaan. Hindi po sure na madadatnan namin sila doon. Yun na po yung pagdating nila na dumaan na po sila. Dahil sa'yo, puso ko'y sumasaya. Sakto nung padaan na kami doon, wala nang ulan, ma'am. Andun sila nakaabang kahit na konting segundo, ma'am, na pagkikita. Masaya na kami, ma'am. Nakakakaba, nakakaalis.
Nakakakilig, nakakabaliw. Sina Casey at Daryl, hindi raw talaga magkakilala. First niya daw po ako nakita sa gym po ng San Marcos. Nakita ko siya na sobrang ganda. Na-love at first sight ako sa kanya. Dahil natorpe, hindi agad nalapitan ni Daryl ang kanyang crush. Sa halip, inad niya ito sa Facebook. In-accept ko naman noon kahit di ko kilala. Ang napapansin ko kada story ko, nagre-react siya kaya parang na-curious ako, sino to? Pero nung minsan daw nalasing si Daryl, nagkalakas loob na siyang i-chat si Casey. Meron siyang my day na about sa jersey. Nag-chat ako, baka yung jersey ko gusto mo. Ay, hindi nakako. Hindi ko po siya kilala. Baka sabihin niya is-snubber ako, ganun. Kaya nagtuloy-tuloy na po yung pag-uusap namin noon. O ano ito, aking nadarama. Marinig ang boses mo, kay tumihis. Pero makalipas ang 4 na buwan nilang talking stage, si Casey bigla na lang daw ng ghost. Hindi ko na siya kinausap. Hindi siya marunong magsuyo. Pag nagagalit ako, nagagalit din siya. Pataasan kami ng pride. Hanggang isang araw, habang nagja-jogging si Daryl, muli niyang nakita ang kanyang multo. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw. Wala, siya yun. Yung tingin niya parang ang seryoso, hindi man lang umingitig. Parang ang cute niya doon. Nakakabaliw. Kaya ang ate nyo nag-relapse ng malala. Nag-chat ako sa kanya na sorry kasi ginost kita noon. Siyempre ma'am, kinilig naman po. At sa pagkakataong ito, nakita na raw ni Casey ang ibang side ng pagkatao ni Daryl. Nung una, akala ko po parang may mga pangat siyang ugali. Nung tumagal naman po kami, parang naging sobrang bait niya po. Parang mas inuuna yung ibang tao kaysa sa sarili niya, ganun. Ito lang. Doon ko po nakita na seryoso po talaga siya sa aming dalawa. Dahil sa'yo, puso ko'y sumasayaw. Isip di mapapali, ngiti ang lagi nasa labi. Kaya wala nang pagpapakipot pa. Sinagot na ni Casey si Daryl. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw. Parang destiny na po yun na may gap na nangyayari noon. Na kahit anong iwas mo, kami pa din talaga yung pinag-ano ni Lord. Si Daryl din daw ang gumawa ng paraan para matuloy ni Casey ang kanyang pag-aaral na kumukuha ngayon ng kursong Bachelor of Science in Criminology. Napagdesisyonan ko siyang pag-aralin kasi parehas kami na may plano sa buhay. Pero ang kanilang pagsasama, nasubok ng si Daryl, naging sundalo na nga. Nag-start po yung training nila ng 4 months. Pwede ka sa armor! Pwede ka sa armor! Wala na talagang communication kasi kinuha na yung mga cellphone namin. Siya yung nagsilbing motivation ko na tapusin yung training. Nagkita na po kami nung graduation na nila. Pero hindi pa raw doon natatapos ang kanilang LDR. Si Daryl kasi, sunod namang nadistino sa Nueva Ecija. Pag may mga events, birthday mo, ganyan, or birthday niya, hindi mo na siya nakakasama. Pero naiintindihan ko naman. Pag namimiss ko si Casey, tinititigan ko na lang yung litrato niya sa pitaka ko. Yun yung nagsisilbing motivation ko. Sa kabila ng sitwasyon nila ngayon, sina Daryl at Casey going strong. Sa lahat po ng sakripisyo na nagawa niya namin, malapit na ako graduate sa awa ng Diyos. Kung anong pangarap mo na maabot, nandito lang ako palagi. Pero kailan kaya muling magkukrus ang landas ng dalawa? Nito lang Biyernes, si Daryl pinayagang mag-leave sa trabaho. Excited ako makita yung reaction niya na makauwi ako dun sa amin. Sabi ko sa kanya na third break ako, kaya matatagalan pa ako makauwi, mga 2 buwan pa. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na lang sila sa flying kiss magkakasya. Mahal! Nakakakaba.
Ang kilig to the bones nilang pagkikita, susunod na. Nakakakilig, nakakabaliw. Maraming kinilig sa viral videong ito. Isang babae ang abanger sa sundalong sakay nang dumara ang military truck na may pa-flying kiss pa sa kanya. Siya si Private Daryl Dulawan, na nobyo pala ni Ate Girl. Nasa isang bansa lang kami pero parang OFW na din po siya kasi minsan lang din po kami magkita. Nakadestino kasi si Daryl sa Nueva Ecija, habang si Casey naman nag-aaral sa Quirino Province. Dahil sa trabaho ni Daryl, bihira silang magkita at mag-usap. Pero nitong Biyernes, si Daryl pinayagang mag-leave sa trabaho. Sakto at madadalaw niyang muli si Casey. Ang buong akala ni Casey ay tatakbo lamang siya sa field. Pag nagja-jogging po kasi kami, nag-uusap kami na gigising ng madaling araw. Ang hindi niya alam, may nakahanda kaming sorpresa para sa kanya. Mahal! Nagkakakaba, nagkakaangin. Uy! Nagkakakilig, nakakaliw. Napapakanta, napapaisip, napapangiti, nakakaliw. Thank you kasi pinayagan kang umakauwi. Masaya ako kasi naging successful. Na-surprise ko yung si Casey. Na-surprise ka ba, ma'am? Yes po. Mahal, alam mo na mahal kita. Marami pa tayong plano na abutin, marami tayong pagsubok na pagdadaanan na magkasama tayo. Mahal, thank you kasi dumating ka. Hindi ko talaga inaasahan. Sana huwag kang panghihinaan ng loob kasi andito lang kami inaantay ka at pinagpipray ka na sana okay ka lang dyan. Sa love story ni na Daryl at Casey, hindi hadlang ang layo o distansya dahil kapag tapat ang puso, walang anumang hahadlang na unos-uulan o kahit milya-milyang pagitan. Mahal! Sapagkat ang tunay na pag-ibig lagit-laging lumalaban. Nagkakakilig, nakakabaliw. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ako man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Baka siguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, si Pierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim.
you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.